Isang araw, gustong malaman ng isang pintor kung magaling na talaga siya. Naglagay siya ng painting sa gilid ng kalsada at nilagyan niya ng sulat. Kung sino man sa inyo ang makakita ng mali sa painting ko, pakibilugan ng pula. Kinabukasan, pagbalik niya sa kanyang painting ay sobrang dami ng mga nakalagay na bilog. Biglang nalungkot ang pintor dahil sa kabila ng mga sakripisyo at mga pinagdaanan niya ay di pa rin talaga siya magaling. Nadepress ang pintor at halos di na makausap at makakain. Napansin ito ng kanyang ina at agad siyang kinausap. Anak, maglagay ulit tayo ng kaparehong painting ngayon pero hayaan mong ako ang maglagay ng sulat. Agad naglagay ng painting ang mag-ina sa kalsada at naglagay din ng mga kagamitan pang pinta. Kinabukasan, pagbalik nila ay wala silang nakitang bilog sa painting. Nagulat ang pintor at binasa niya ang nakasulat. Kung sino man ang makakita ng mali sa painting ko, pakitama. May mga tao talaga na magaling lang pumansin ng kamalian ng iba pero mga wala namang alam. Kaya huwag kang papaapekto sa opinyon ng iba. Mabuhay ka kung paano mo gusto at mabuhay ka ng malaya. May matandang lalaki ang mahina na dahil sa sobrang katandaan. Mahihina na ang tuhod at nanginginig na ang mga kamay, kaya sa tuwing kumakain ay lagi itong nakakabasag ng pinggan. Naiirita na ang anak niyang lalaki at asawa nito dahil sa perwisyo, kaya gumawa na lang sila ng plato na gawa sa bao. Ang kaisa-isang anak ng mag-asawa na 5 years old ay nanunood lang sa mga nangyayari. Pinapanood niya lang kung paano alagaan ng mag-asawa ang matanda nilang magulang. Isang araw, paggising ng mag-asawa ay di nila makita ang anak nilang 5 years old. Tinawag nila ito ng tinawag hanggang sa makita nila ito sa bakuran na may kinakalikot. Anak, anong ginagawa mo dyan? Tanong ng kanyang ama. Sumagot naman ang bata ng, nililinis ko lang po itong bao. Ito po ipapagamit ko sa inyo pag tumanda na kayo. Mahalin natin ang ating mga magulang kagaya ng pagmamahal nila sa atin. Alagaan sana natin sila ng maayos kapag sila'y tumanda at uugod-ugod na. Alalahanin niyong sila ang mga taong nagturo sa atin kung paano maglakad at sana'y maging paa nila tayo pag di na nila kaya. Dalawang bagong kasal ang nag-honeymoon at nag-usap na di sila magbubukas ng pinto sa kahit na sinong bisita. Unang dumating sa bahay ang magulang ng lalaki. Kumatok ito sa pinto at di nila pinagbuksan. Sunod na dumating ang mga kaibigan nila. Kumatok ito sa pinto at di rin nila pinagbuksan. Huling dumating ang magulang ng babae. Ayaw sana ng lalaki pagbuksan pero nagpumilit ang babae habang umiiyak. Di ko kayang di pagbuksan mga magulang ko. Makalipas ang 10 taon, nagkaanak sila ng 2 lalaki. At makalipas ulit ang 2 taon, ay nagkaanak sila ng babae. Ang tatay ay nagpa-party para sa anak niyang babae. Sa pagtataka ng asawa niya, ay biglang nagtanong ito. Para saan yung party? Di naman natin to ginawa sa 2 lalaking anak natin ah. Sumagot naman ang tatay ng, Mahal, pinanganak na kasi yung magbubukas sa atin ng pinto pag kumatok tayo.